Tila pinatotohanan na nga ni Bongbong Marcos ang akusasyon ni Sandro Marcos na di umano'y hindi totoong kapatid ng presidente si Amy Marcos. Ayon sa palasyo, mahahalata nga daw kung sino talaga ang totoo nitong ama dahil sa partidong pinagtatanggol nito. Hinala ng netizens na sigurado daw na ang tinutukoy ng palasyo ay ang dating presidente na si Rodrigo Duterte. Ayon naman sa ina nitong si Imelda Marcos, handa umano niyang ilabas ang DNA test na magpapatunay na totoong hindi Marcos si Senator Amy. Narito panoorin ang video sa update sa kaguluhan sa bansa. Pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Ulitin ko po ha, sang-ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress yan sa Kamara, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos dahil akong sinisisi sa pulboronic video kung saan pinakita in no uncertain terms na sumisinghot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? At ngayon, ito na ang kapatid na nagsasabi na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente Duterte mismo nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024 na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor dahil sa syudad ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkadang Marcos Jr. Bukod pa po ito sa sinabi nga ni Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi na sumisinghot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binag na siya ay inalok ng cocaine ni Liza Araneta Marcos. No? Sa tingin ko po, talaga namang pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zaldico, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng paggigipit sa akin. Kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. No? So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa rescheduling of payments sa PAGCOR na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong ejectment na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ay trabahong abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa at kaya lang talaga gusto nila yan dahil nung panahon na dinidiin ako sa HUAD Committee, na-realize nila na hindi nila po pwedeng kanselahin ang aking passport na walang kasong kriminal. Ang solusyon, magtanim kaso. At yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedition. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedition yung ginawa kong pagpo-post ng pornographic video. Yan po'y kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po ay isang ayon sa karapatan ng taong bayan na makakalap ang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang issue po ng pagiging drug addict sa cocaine ni Presidente Marcos Jr. ay isang bagay na nakakaapekto sa bawat aspeto ng buhay ng lahat ng Pilipino. Yan bang dahilan kung bakit kinakaladkad tayo ni Marcos Jr. sa kuko ng giyera laban sa China na wala naman tayong kinalaman? Yan bang dahilan kung bakit ang taong bayan ngayon, isa sa 2 Pilipino ay nagugutom dahil wala talagang reformang nagagawa ang presidente na baka naman kasi talagang palaging bangag at palaging high. Yan bang dahilan kung bakit ang problema ng korupsyon ay walang solusyon? Yan bang dahilan kung bakit yung national budget ng 2025 ay naging pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? Yan bang dahilan kung bakit yung mga nataong nakapaligid sa kanya ay talagang nagtatamasa, talagang yumaman ng husto, linamon, para mga baboy ang salapi na nakalaan sana sa flood control at iba pang mga infrastrukturang mga proyekto? Yan bang dahilan kung bakit
3 trilyon na ang nagastos, 1 trilyon pala na ang nagastos sa nakalipas na 3 taon para sa flood control, lumalangoy pa rin sa tubig baha ang ating mga kababayan. Importante po na pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag at ngayon, hindi lang naman po yung pulboronic video ang ebidensya, pati na po sarili niyang kapatid. At ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi yan ang kapatid ko. Hindi yan ang kapatid kong kilala ko si Aimee. Unang-una sa tingin ko po, para sabihin niya na yung Aimee Marcos na nagsalita sa Luneta ay hindi niya kapatid, pureba po yan na talagang matindi ng epekto sa kanya ng cocaine. Yan po'y hallucination. At kung titignan niyo po talaga sa internet, sa Mayo Clinic, ang hallucination po talaga ay isang side effect ng chronic cocaine addiction. Yan po'y ebidensya na naman na siya ay high para sabihin niya yung kapatid niya ay hindi niya kapatid. Na matindi po yan, no? At sinabi pa niya yan sa isang press conference. So parang hindi na niya tinatago na siya'y naghahallucinate. Baka naman sabihin niya, sa salita ng ganyan, na siya ay bangaga isang AI. Well, paulit-ulit naman po na sasabihin niya ni Aimee Marcos, di naman magbabago ang sasabihin niya at hindi niya mapapatunayan na AI yung mga sinabi ni Aimee Marcos sa harap ng milyong-milyong Pilipino, gaya ng hindi po AI yung pulvoronic video na aking ipinakita. Well, sa totoo naman po, inaamin ko na itong pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman pong mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Di ko lang po alam kung ako talaga ay pwedeng manatili dito sa dahig na katabi niya mismo na araw-araw katabi niya. Dahil napakalamig naman po ng panahon din kaya mahibihira na rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya. No? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa. Hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa mga kaibigan, well, for the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag-a-advise na hindi naman automatic ang decision ng korte. No? Meron po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. At syempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung nagsasabi na ikaw ay bangag, ay hindi mo kapatid, yan ay ebidensya na talagang kinakailangan magpaggamot ka na at syempre, ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao, para nga bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga taong ginigipit dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno, at siyempre, pamumuno ng tao na nasa tamang pag-iisip. Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhay nilang kontrobersya sa akin, talagang pati ang buhay ko ay meron ng banta talaga yan at matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanians yung mga addictus benedictus na yan. No? So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Again, my appeal, Marcos Jr., bangag ka. Right now, you are sick. Pwede ka namin kaawaan. Ibigay mo na ang paging presidente kay Inday Sara Duterte. Otherwise, magagalit ang sambayanan sa iyo at makakatikim ka ng galit ng sambayanan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokesman Bayan nagsasabi,
narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya na tanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. Salamat po. Lang sa budget. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Laat je niet neppen. Check altijd je deal met onze onafhankelijke tests en prijshistorie. Word nu lid en krijg de eerste 3 maanden gratis. Consumentenbond. Eerlijk is eerlijk. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos.
Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. I'd like to go to the bottom line of the committee in aid of legislation. I'd like to ask Yusek Bernardo and Yusek Alcantara, what is the solution? How do we solve this? What can we do by law that can try to solve the problem that we have encountered with the legislators, the DPWH, and the Executive Department? Anong batas ang pwede? Alam mo yan, restructuring ba natin DPWH or mayroong nagsasabi, i-abolish ang DPWH? Paano mangyayari? Anong nakikita niyong solusyon para masolve ito? Tulungan niyo kami, ang committee. Yusek Bernardo first. Mr. Senate President, Mr. Chair, ang isa ko pong nakikita na unang kailangan gawin, although I think there's already a procurement law, medyo baguhin po yung sistema ng bidding. Sa akin lang pong palagay, sapagkat dyan po nagsisimula, kaya nakakasiguro. Nung bidding. Bidding po, Mr. Senate President. In shortcut terms po, I think, because initially po, ang bidding po, nagiging problema po niyan, parang later on, the back has the full power and authority para magawa po lahat yung gusto nila. Kasi sometimes contractors are being disqualified. Meron po mga proseso na madali nilang magagawa. Kahit po hugutan lang ng papel, may post-evaluation, etc. Pero ang maganda po dito is that kailangan po siguro mabigyan yung mga contractors ng leeway kung paano din magkakaroon ng modification sa bid later on. But it's not a bidding po sa akin pong palagay. Sa akin pong palagay, Mr. Senate President, Mr. Chair, siguro po parang gawin, parang auction yung project na present. Open po. I mean, pagka po ito'y with the presence of those qualified contractors, given the project name and then the ABC, the approved budget for the contract, personally po, contractors can make like an auction na magkano proyekto, 100 billion. O ikaw, contractor A, magkano ang bid mo dyan?
Eh syempre po, legalan na po lahat yun. Present po sila. Pagka po sila nag-offer, personal po, nandoon na po yun. Wala na pong ano, kasi of course, before the auction, their documents must already be, nakita na po lahat. Parang they are really qualified for the project and they can be included in those possible auctioneers. So, po pwede po siguro yung ganun. Para, pagka po ganun, wala pong nakasisiguro na sa bidding. Maaari pong... Oo. Yes po. Oo. So, Mr. Chair. importante rin na yung pick-up, malinis yung mga magbibid, di ba? Yes po, Mr. Chair. Ang sabi ko nga po, contractors could have been qualified and with their status regarding their experience, etc., etc. And once qualified, they can be included in the auction. Pag nag-auction ba, bidding, open, ganyan, mawawala yung 3% ni Kamote, 2% si ganon. Open na Mawawala po. yun, ano? Open na po, Mr. Chair. Open Sapagkat hindi na kailangang suhulan yung mga ano. tingin ko po, mahihirapan na po nilang magawa yung gusto nila kasi anybody can just join the bidding. Mr. Chair, Yeah. with the indulgence Senator of the Torres Senate President, recognized. Yusek Bernardo, maganda ho yung panukala ninyo, pero minsan ang problema po, yung mga district engineer, mga politiko po ang naglalagay. Me and you, alam ho natin yan. I mean, it's been the practice. Ilalagay ni congressman yung kanyang district engineer dito. Kagaya ngayon ni ito, pag nasibak ito mga ito, di may papalit. Bata ni ganito, yung bata-bata system. Kaya yung sinasabi yun ninyong bidding, syempre, gagawa ng paraan din ng district engineer na para hindi manalo yung iba kasi nga, siya may utang na loob, tapos pondo pa ni congressman, tapos tao pa siya ni congressman. Di ba? Paano yung... wala din eh. Kaya kahit sabi mo na lowest bidder, things like that, may auction, pero kung bata ni congressman yung district engineer, assistant district engineer, na siya ang naglagay dyan, inalagaan niya from pinaka-lowest ranking na engineer sa DPWH, tumaas nilagay niya sa pwesto, di ba? How do you address that, Yusek? I think, Mr. Chair, pagka po naka-open talaga to sa public, kahit po kung sino mang appointee po ng congressman or whoever na tinulungan ng congressman, hindi po siya pwedeng makialam doon dahil pagka po nasa sistema ng ganon and all those auctioneers are qualified, already have been pre-qualified, alam po sila, ibig sabihin may capacity po sila, may experience po sila, financially capable, and they did those projects ng nasa proseso. Wala pong makakakwento kasi kahit sino po pwede sumali basta qualified. Mr. Chair, with the indulgence of the Senate President again, may ginanda ba nung ginawa itong, I don't know kung kanino administrasyon, na RD po pwede na mag-decide ng bidding pag 150 million or less ang proyekto. Otherwise, dapat sa main office. Pero meron yatang, I don't know, pero I've read it na 150 pwede na mag-decide ang RD. And then, may bibigay niya kung kanino contractor. Dapat bang alisin na ito? Dapat main office na lang mag-decide na 150, 100, dito ang bidding, ito yung kuan. Kaysa sa, kasi I'm sure if i favor ng regional director, Yusek. Babalikan ko po yung kwan. Sa naalala ko po, it was during the time of Secretary Mark Villar when we increased the capabilities of district into 100 million. Later on po, nung panahon po ni Secretary Bunoan, I think it became 150. While in the region po 300, naging 400 million na po ngayon ang capability. But that does not guarantee po that the regional director can just tell the back na ito manalo kung naka-auction pong ganun. Sapagkat ang back po, it's a different, although sinasabi natin na tao din ang director yan, tao rin ang district engineer. Pero po pag may committee po at nasa publiko po ito, nakikita po ng lahat ng tao. At kumbaga sa auction po yung nagtatawaran, wala na pong dayaan doon sa akin pong palagay. Pero how would you address, Yusek, yung kagaya ng ginawa ni Diskaya, 4 na kumpanya, St. Gerard, St. Timothy, pagsasalihin niya lahat yung 3, 4, tapos kunwari sila lang naglalaban-laban, wala talagang actually nakalaban. How will you address that naman? I mean, walang alam yung back na isa lang pala ang may-ari ng kumpanya na yun. Kasi may mga balita ako na
iba-iba, or mag-uusap-usap, magkakaibigan na kontraktor. Sali ka dyan, meron ka 1%. Pag natalo ka, etc., ako nang bahala. How do you address that again? Case po ng mga diskaya, I think, parang naging ano lang din po ng DPWH yun, nung ibang mga ano na hindi nila tiningnan mabuti na itong mga ito isang kumpanya lamang. Actually, talaga pong bawal yun. Hindi naman po pwede. Kahit dalawa lang po ang magkalaban na isang kumpanya bali ang may-ari, hindi po pwede yun eh. So, bawal po talaga yun. Ngayon, sa pagsali po naman sa bidding, bakit po nila makukuha niyan kung sakaling lahat naman ng qualified sa buong Pilipinas? At halimbawa po, nasa Metro Manila yung project. Kahit po taga Region 3 na qualified talaga, pwedeng sumali. Hindi po malilimitahan ang mga contractors dito. If earlier, there could have been some evaluations of these contractors, and anybody can join if they are qualified. Okay, okay, that's one way of trying to address it. Isa sa mga pwedeng solusyon natin, open bidding. Engineer Alcantara, kayo naman. Mr. President, Mr. Chair, I agree po dun sa sinabi Yusek Bernardo, pero meron pong siguro dapat mag-add po tayo ng additional ruling regarding mga contractor. Kasi po, halimbawa po open bidding. I think the DPWH cannot control naman po fully kung sa labas naman po mag-uusap lahat yung mga contractor na yun eh. Pwede po sila mag-auction na, o ikaw, ito lang sasabihin mo during the auction. Maganda po yung suggestion ni Yusek Bernardo po. Ang ano lang po, siguro sir, ma-implement, dati po kasi pag 2 beses kang natalo, may 2 strike o 3 strike policy po kami. Yun po siguro dapat higpitan po doon. Halimbawa po, nag-join ka po sa bidding, natalo ka po ng 3 beses. Medyo ano na po yun parang questionable na po bakit natatalo ka lagi. So doon po nagkakaroon. Siguro po, higpitan lang po yung implementation ng 3-strike policy. Actually, meron na po dati po sa DPWH po noon. Para hindi po laging talo kung sino man po yung nagpapatalo. Ganun po, na lumalabas na loser. Yun po yung maiano ko, Your Honor. Kasi po nag-uusap, may mga contractors association po, bawat lugar, may possibility. Hindi ko po sinasabing baka lang po, may possible na sila lang din po mag-uusap. So, makakapag-bid din po sila ng kanya-kanya. So, currently, walang 3-strike policy? Currently, walang 3-strike policy? Yusek Bernardo? Mr. Chair, if I may correct Engineer Alcantara, yung po sinasabing 3-strike policy are 3-strike violations po or 2-strike violations. I mean, earlier po, when a contractor joined the bidding and there were deficiencies in his documents or whatever that may cause him to be disqualified, yun po yung first offense. Halimbawa po, hindi siya sumaling bigla. Kung bumili siya ng dokumento, hindi po siya sumali. Yun po yung 1 strike na po yun. Ang losing 3 times or 2 times in the bidding will not you will not be given strike policy. Pagka po tama po ang dokumento niya. Walang ganon, walang ganon. Doon lang sa mga documentation kung nagkakamali. Engineer, well. Yan po yung ibig sabihin, sir. Kasi meron po mga sumasali po na matatalo, pero yung dokumento po talagang parang hindi naman po palaga panlaban, Your Honor. Yun po yung ibig sabihin, Your Honor. Merong isang idea, both of you can answer. I'm not sure kanino ko narinig ito. Isa sa mga tulpo Either Rapi or Erwin to Narinig ko. Sabi niya, bakit di raw alisin yung district? Wala nang kontrolado congressman. Ilagay na sa regional. Or lakihan yung, or itaas yung district into the regional. Ano tingin niyo ron? I'm sorry, it's Senator Marcoleta who said that idea. Anong comment niyo po? May I po, Mr. Senate President. Ang hirap po dyan, ang region po ay location po. Halimbawa po, ang region po ay halimbawa po, kamukha po ng nasa NCR. Medyo magkakalayo din po yung area. I think, halimbawa po, sa isang probinsya, halimbawa, na regional office, say Region 3 po, Mr. Chair, na nasa Central Luzon, nasa Pampanga. The area of jurisdiction of Region 3 are all in, let's say, Bulacan, Nueva Ecija, nasa Bataan.
So magkakalayo po ito. And doing one, if it will be implemented by only one office in a location na medyo malayo po, ganun po katagal yung coordination. Medyo mahirap pong kunan yung opisina ay nandun lang. While it can be possible po na ganun. Pero ang una po namin naging plano nun, na narinig ko, is that ang i-abolish ng una, region. District po ang ititira. Yun lang po, Mr. Chair. I just want to feed in this Baliktad initial... naman. Nung po. Anong magiging pabor nun? Ano magiging mabuti ng mawala yung region at yung district lang? Mr. Chair, hindi na nga po natuloy yun kasi ang unang-una pong ayaw pumayag doon yung ating mga kaibigan dito sa lower house, I think. Kasi yun nga po yung ano. While the projects can be implemented by the region, still, they can talk naman po to the Sino to the yung mga regional kaibigan yung ayaw pumayag sa lower house? Mahirap po magsabi ng pangalan, Mr. Senate President, di po. Okay, so the suggestion of Senator Dante has been answered. I will try to look into the suggestions about the issue of bidding. Thank you, Mr. Chairman. Senator Erwin Tulfo, Yes, for Mr. second Chair. round. Yes, Mr. Chair. Tatanong ko lang po itong district engineer natin, sila Engineer Alcantara, JP Mendoza, and si Bryce. Do you think reshuffling now ng mga district engineer makakatulong yon pag ni-reshuffle nationwide? I mean, alisin na. Kasi bata-bata system ang nangyayari dyan eh. Hawak ng mga district congressman, yung mga district engineer. Pag i-reshuffle kaya, do you think makakatulong ito, Engineer Alcantara? Your Honor, sa palagay ko po, case-to-case basis po, ano, halimbawa po, kung talaga naman pong mapoproteksyonan ng department, yung mga district engineer, let's say po, yung sinasabi nga po ng ating Senate President at ni Chairman na ito utos ng ganito, utos ng ganito, kung maninindigan naman po talaga, kasi po ang worry lang po talaga ng ibang district engineer pag hindi po papalitan po eh. Kung madedepensahan po kami ng department, you can stay as long as you're in within the policy of the department. Palagay ko po mas okay po yung ganun. Rather than doon po sa i-reshuffle po, pwede rin po. Kaya lang siyempre po, kung dadating din sa ibang lugar, at ganun din po yung magiging mangyayari, Your Honor, hindi po magiging functional din po. Nilipat po sa ibang lugar, ang nasusunod din po yung nandun, hindi po magiging effective yung pag-shop. Siguro po, ang pinakamaganda po, para personal ko lang to, Your Honor, kasi po kadalasan pag nagagalit yung pupunta sa department, palitan itong DE, ganito, alisin. Siyempre, nangangamba naman po yung mga ibang DE na malayo o maalis po doon sa Kahit hindi siya ang naglagay ng, kahit hindi inilagay ni congressman yung district engineer, pwede siya pumunta sa DPWH main office at sabihin kay secretary, palitan mo ito. That's how powerful they are? Or pagbata niya lang hindi sumunod? May mga ganong cases po, pero hindi ko po, I cannot speak for others po, Your Honor. Medyo indulgence po. Engineer Bryce, do you think? I mean, we'll find a solution dito para maiwasan na itong mga ganitong klaseng activity. Do you think mas maganda i-reshuffle yung mga DE para hindi nagkakila, hindi walang affiliation, friendship, ika nga, na benefactor, yung mga DE, syempre, tatanaw na utang na loob sa congressman? Tingin ko po mas makakatulong po yung suggestion ni Boss Henry. Yung kailangan po panindigan ng department na kung tama naman po yung ginagawa ng district engineer through the policy of the department, is hindi siya pwedeng tanggalin ng basta-basta ng politicians po. Engineer Mendoza, you agree? Pag hindi mo sinunod yung gusto ni congressman na ipanalo yung kanyang kontraktor, masisibak ka sa pwesto? Depende naman po yun, sir. Kumbaga, nire-recommenda po yun ng may mga sitwasyon naman po na nirekomenda ng congressman yung contractor. Minsan, dumarating din sa punto na nung dati po, nagkakaroon din ng labanan sa bidding.
meron naman din pong mga punto na yung kung sino yung nirekomenda, yun yung nananalo sa bidding. Let me go to Yusek Bisnar. Former DPW Secretary Bonoan allowed delegating the authority of district engineers to procure, implement, and approve the plans, programs of work, and approve budget for the contract. Wala pa bang inaalis, hindi pa inaalis ito ni Secretary Vince Dizon o binago na ito? Kasi parang lahat binigyan ng authority and district engineer. Procurement, implementation, approval ng plans, program of work, approve budget for the contract. If nakita na ba ito? May plano ba si Secretary Dizon na alisin na ito? Mr. Chair, I think yun po ang plano po ni Secretary Vince. Aside po sa pag-reduce nung threshold na nabanggit po kanina, from 400 million to 200 million ang region, and then from 150 to 75 million. Kasama na rin po yung ibang safeguards na na-mention niyo po, Your Honor. At present system, who checks the splitting of plans? Yung plano. Dito sa splitting of plans and POW for critical infrastructure projects to phases just to fit the delegated authority of the concerned implementing office. Nakalagay dito po, shall not be allowed, pero ina-allow po ito. Your Honor, lahat po ng plano ng lahat po ng projects, proposed projects, lahat po yan ay dadaan sa under the office of the USEC for planning, Your Honor. Okay. My next question also, have you started o may task force na bang itinatag si Secretary Dizon para i-check yung mga project dito sa Bulacan, lalo sa First District, dahil sabi ni Engineer Bryce dati mukhang substandard ang karamihan sa ginawa nila. Have you already done that? Your Honor, DPWH po is fully supporting the efforts and investigations of the ICI, the DOJ, NBI. No. You did not get my question. The question is, kumikilos na po ba kayo? Because tao nyo dati nagsasabi, karamihan ng proyekto sa First District ng Bulacan, substandard. Be it vertical project or horizontal. When you say vertical po, mga building po yun, mga eskwelahan, mga hospital. Paano kung earthquake, tinamaan tayo ng earthquake, baka intensity 6 lang, durog na yung building dahil substandard po. Chinek nyo na po ba? Alam mo, usong-uso ngayon ng earthquake sa buong Pilipinas. Have you done that, DPWH? Yes, Your Honor. Aside po doon is panay bagong officials po from Central ang nilagay po dito sa First District Engineering Office. And together with the other agencies, kami po ay nag-inspect ng lahat po ng proyekto. We started po with flood control projects and then going towards the other infra projects of the department, Your Honor. Siguro kailangan ho natin, Yusek, bilis-bilisan na pag-i-inspect, lalo na po, okay lang po yung kalsada substandard po yan, madudurog, masisira, magka-crack. Pero pag building po, inexcusable po yun. Pag may earthquake at naguho, lalo na po eskwelahan, may mga bata, may pasok, biglang gumuho dahil may earthquake. Kahit anong tabon yung training natin na duct and cover, pag bumagsak na po yung bubong, kisame, so dapat ma-check natin because your former engineers told us before na he believes na substandard ang karamihan ng mga proyekto nila doon sa First District. So you have to do it quickly, Yusek Bisnar. Kasi nga po, mukhang eto na yung mga earthquake, linggo-linggo. Hindi pa natin nararamdaman dito sa Luzon, salamat naman sa Diyos, pero sa other regions, nararamdaman na. So I think kailangan po ninyong bilis-bilisan na magkaroon ng inspection and to certify na
pwedeng gamitin yung mga building na itinayo nila doon sa First District? Yes, Mr. Chairman. All right. Now, isa pa hong question ngayon. Kanina natanong na po ito ni Senator Ontiveros. Ito pong DENR, tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan doon sa kabundukan sa Cebu. And then sinasabi po kanina ni Direktora Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano yun? Paano natin papaliwanag sa taong bayan na kabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon? Kahit na sabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Mr. Chair, Your Honor, may share to you po yung naging findings po ng team na na-create ng DNR. Kasama na po yung sagot doon For a while, Senator Erwin, hindi ka pa nakatekot, ano? Tapos na. Thank you. Thank you. Go ahead. Yeah. Thank you, Your Honor. Noong pong November 6, so 3 araw pagkatapos po nung bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-form na agad kami ng team sa DNR, kasama po yung Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at yung Pedro Center po ng DNR, kasama po yung city government ng Cebu at yung barangay po, yung Ground Zero barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, Your Honor, ay yun pong meron pong pagpuputol ng puno. Mahigit 700 puno po yung naputol nang wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, out of 33 conditions dun sa kanilang environmental compliance certificate, 10 po doon yung na-violate. Isa po dito ay yung out of 17 na retention pond po na ginawa, supposed to be nasa plano, ay nag-collapse po yung 2. So yun po yung naging nakakontribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung engineering, geological assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, Your Honor, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor, o sige, kasama na yung presidente, whoever's the owner of the subcontractor. So, pangalawa po, dun sa 734 seedlings, puno po na pinutol, Your Honor, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So, that's more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit, kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor, malaki. So kailangan itanim nila yan. Kung sobra yon, pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po dun sa na-breach, kailangan pong i-repair nila yun po. At para po sa kaalaman ng committee at ng publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterrasas de Cebu. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate. Except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-dissolve po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So, yun po yung gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. Ang ngayon po naman, Your Honor, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development. Ang pagkakamali po kasi, Your Honor, pag na-issue ng ECC, akala nila permit na yan. Assurance, nakalagay lang sa wall nila. O, may ECC na ako, mag-operate na ako. Mali po yun. Kasi yung ECC po, may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung environmental compliance certificate. Meron pong pollution control officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya nito. Natitingin po dun sa isa na condition po. Para naman po, kahit na itong land development, unfortunately, Your Honor,
Titulado po itong 140 hectares. 118 titles po ito na nabili siguro ng kumpanya, pinagdikit-dikit nila at dinevelop po. At for legislation purposes, gusto pong i-share na meron po kasing batas, Your Honor, Presidential Decree 1998, signed in 1985, na ini-exempt po ang Cebu at ang Benguet na those lands more than 18% slope can still be categorized as alienable and disposable. Kaya po pala marami ding development yan na titled property, even though you can see, napakataas na niya na, bakit titulado pa yan? So yun yung siguro, and these are all titled. What we can do is just to be very strict in terms of monitoring because we cannot prevent them from developing the area into subdivision. Kaya lang po, Your Honor, tama kayo. Dapat bantayan natin ho ng mabuti at sila naman ho, being responsible, should also be doing their their part para po naman ma-maintain kasi this is where they're going to do their business, nasa taas po sila kasi. So ang yun po kasi talagang mainit po yung tao po, Your Honor, sa Monterrasas de Cebu. Pero I can assure you po, kaya lang we cannot show it dito po sa atin, but we can submit it to you, na doon po sa mga nabaha. I'm not saying na hindi po naging contributory Monterrasas de Cebu. Pero ito po, example lang po. Doon sa grabe po, yung patong-patong yung mga sasakyan nakita natin sa Villa del Rio, under po ng Butuanan River. Ang distansya po ng ilog ng Butuanan is 8.39 kilometers from the Monterrasas. At yung pong Pulang Bato, 9 kilometers. At yung Mandaue po is 8 kilometers away. Hindi pa namin sinasabi na walang naging pero may naapektuhan po doon kasi pinag-aralan namin yung watershed, hindi talaga directly makorelate doon sa naging matindi ang bahaan. Pero ano po yung instruction ng aming kalihim? Ini-evaluate na po namin lahat ng land development dito sa Cebu. Unfortunately, marami po talagang development sa highland areas kasi this is where siguro maganda po yung lugar. Let me cut you there, yes, po, Your Honor. Mr. Salak, right? Yes po. Meron ba kayong kasama dito from DNR main office? Meron ba kayong kasama? Other than Region 7, wala ba kayong kasama from the main office dito? Kasi I would like to bring to the attention of the committee, kakaproblema rin ho tayo over the weekend. Well, hindi naman problema. Actually, papasalamat mga taga Luzon because of the Sierra Madre. Medyo nabasag yung lakas nung nabawasan yung lakas ni Uwan. Had it not been for Sierra Madre, sigurado po mas maraming fatalities, marami po nawasak. Unfortunately, may mga development na po. Okay, may mga mining, may mga logging. Hindi ko alam paano na-aprobahan yung isang mining company doon. At dahil mukhang ang sabi ho sa akin ng isang tiga DNR, sir, nakapasok po yan kasi nasa gray area siya. Wala siya doon sa protected area. Kasi pala po, ang ginawa ho ng may mga batas tayo na para sa Cagayan o Isabela lang po yung protected area. Pero other than that, yung mga lugar, wala po siya. Quezon, Vizcaya, Ecija, pati yung po dito sa may Montalban. Yung taas po dyan, Sierra Madre din po. Hindi na po, ang reklamo ni Senator JB, dati nakakaakyat sila, nakakabisikleta sila dyan. Ngayon may mga gwardya na. Ang gusto ko sanang tanungin sa tiga-DNR, pinag-aaralan nyo na po ba ito? Kasi tuloy-tuloy po yung development. Napakalaki pong portion na nakalbo na ng mining company na yon. So, and affiliated po yata sa Nickel Asia po yun. So we need to study this. Tapos marami po mga illegal logging. At saka logging mismo. That's what we have to watch siguro. Hindi lang po ito sa kwan. Bago po siguro, kailangan ho tayo, dapat hindi yung reactive tayo, dapat proactive ho tayo. Kasi yung mangyayari, kagaya niya, yung sa Las Terrazas niya, pinag-aralan ngayon pa lang, pero sana nakita na kaagad dyan. Kaya mismo nagsabi, may mga violation, may mga pinutol na kahoy. I'm sure may violations dito mining company na ito. Kalbong-kalbo, yung ibabaw ng Sierra Madre, doon sa may Isabela side eh. Tapos may mga logging companies. Tapos may mga resort na po ngayon dyan sa may Montalban. Ginawang lagyan ng mga swimming pool, subdivision.
Baka pwede iparating ho ninyo siguro sa DNR main office and gusto ho namin ng report. Kailangan we have to protect the Sierra Madre, Mr. Salak. Yes, Your Honor. Pararating po namin. That's all for me, Mr. Chair. Before I recognize the next interpellator, Senator Risa, no? Meron lang follow-up question kay Undersecretary Bisnar. Meron bang progress report yung inspection nyo ng mga ghost projects, flood control? Initially, meron kayong nakitang 421, di ba? Out of 8,000. Yes, Mr. Chair. Okay. Ang total nito, 29.7 billion. Yes, Mr. Chair. Okay. 2023 hanggang 2025, 1.001 trillion. Meron ba kayong follow-up inspection sa iba pang mga flood control projects? Mr. Chair, let me clarify. Yung figure po na 421 came from the combined inspections po ng AFP, PNP, DepDev, Yeah, I know. and recently po yung DNR. With DPWH, di ba? Initially po, wala pa po yung DPWH doon. Initial field validation pa lang po yun, Mr. Chair. And then yung second part po, which was taken over by the ICI, doon na po kasama yung mga engineers to do the technical inspection and assessment. Based dito po sa magiging reports po nila, ito po yung magiging basis for the filing of cases, Your Honor. Yeah. So nag-increase ba yung 400? Actually, 420. Kasi yung office namin, nung nag-validate kami, meron double entry. So binawas namin, instead of 421, 420 lang yung ghost projects. Actually, meron ditong parang horror roll ito ng Bulacan First District. Sila yung top notcher with 31 ghost projects. Region 4B, 21, and so forth and so on. Now, ang concern natin is ang total na flood control projects na yung appropriation, 1.001 trillion. Ang nararating nyo pa lamang, 8,000. So, ano yung progress report dito? Ilan pa yung nadagdag doon sa 420 na findings ninyo na ghost projects? At saka kung saan sa lugar? Yes, Mr. Chair. Yung 8,000 po as of first week of October po yun. By November po, nag-increase na po by 10,000. And so out of 18,000, ilan na yung ghost projects nakita ninyo? Kunin ko po yung figure, Mr. Chair. Sige, please. Yes, sir. From 420 to ano na number ngayon? Leading pa rin ba yung First Bulacan? Most likely, Mr. Chair. Okay, so out of 18,000 inspected, ilan na yung ghost projects? Pag kinonsider po, Mr. Chair, yung flood control projects from 2016 to 2025, ang total po nito is about 29,354 if I'm not mistaken po. Sorry. Anong period covered nung mga in-inspect nyo? 2016 to 2025? To 2025, Mr. Chair. As of the other day po, as of November 12, Mr. Chair, ang AFP-PNP po, yung field validation po nila, ang total po is 10,075 na po ang na-validate nila. Initial field validation pa lang po to. And of the number, 252 po ang na-identify nila. So may increase po na 52 flood control projects from the figure in October, Mr. Chairman. 470 na, plus. 472 kasi kung 420 plus 52, so 472 na yung ghost. Yes, Mr. Chairman. Magkano total nun?
I don't have the figure, Mr. Chair, pero ipakuha ko po. So at the rate na nag-increase yung numero, pwede nyo ma-project, hindi ba? Yung rate of increase? Yes. Based on the base number, compared do sa ghost projects, anong rate of increase? Kung pagpapasin yung initial na 420 out of 8,000. I will have my staff check on it, Mr. Chair. Let me just report. Alam nyo, kaya ako interesado, gusto kong makuha yung cost. Kasi Yes. pwede magbase rito yung DOJ, doon sinasabi lang restitution. Kasi kung ghost, wala talagang pumasok. Lahat pumasok sa bulsa, ghost Di ba? Yes, Mr. Chair. Kung ano man yung legend nung pumasok na pera, pero sa bulsa pa rin ng private yun, wala napunta sa gobyerno para sa actual na flood control project. So kung sa 420 ghost projects, 29.7 billion, nasa 472 tayo ngayon, so more or less, mapoproject natin moving forward. And since sabi mo hanggang 18,000, so far ang na-inspection? Mr. Chair, yung AFP-PNP po is 10,000. 75. Opo. So additional 2,000 from the original 8,000. Yes, Mr. Chair. Ang nadagdag ngayon, 52. 52 so po. doon ko makakakuha ng projection, di ba? Yes, Mr. Chair. Pwede mo bang tulungan mag-compute? Yeah, Yung rate of increase para ma-project natin yung magkano total na nawala. Yung total as in zero sa gobyerno. And 100% na pinagati-hatian. Contractor, DPWH, legislators, and whoever else. Based po sa computation Sige. po ni RD is 114% ang increase. Hindi, malaki masyado. Masyado 114, malaki yun kasi baka hindi. Based on numbers yan, Mr. Chair, from 220, tapos based on information, plus 252. So No. that's more or less 114 yung increase na as marked. No, 52. 52 ba? 252. Ang nadagdag. 52 lang. 52 lang. 52 lang. Oo. Sorry po. Sorry po. So naging 472. So yung 420 do sa 8,000, yung 52 do sa additional na 2,000 plus. Doon kukuha ng rate of increase. 220. That's almost 23% po. 23%. Increase. So kung 1.001 trillion, hindi, ano pa lang yun? 2023 hanggang 2025 pa lang yung sabi ko. Kung 2016 hanggang 2025, magkano total ng flood control projects, yung appropriations? We'll get the figure. Then government should be getting back that amount at least. Hindi pa natin binibilang yung substandard. Di ba? Kung ang nawala na 29.7 do sa 420, tapos naging 472, doon tayo mag-compute kung magkano sisingilin natin do sa mga kakasuhan natin. We will submit in a little while, Mr. Chairman. Sige, please. For the meantime, Mr. Chair, let me just also say na yung figure po na 421 na sinabi po ni Secretary, based po dun sa lumang it's not the most recent report from DepDev. Kasi po, ito pong huling report po ng DepDev, actually po, dated September 30 po to. Ang out of the 6,222 po na inspect nila, ang sinasabi po ng DepDev na non-existent or cannot be located. Teka, sandali, ba't paurong? Nasa 8,000 na tayo eh. Bakit naging 6,000 na lang na-inspect? Ang figure po kasi ng DepDev is only based from 2022 to, or rather, ito po yung report po ng DPWH ni former secretary na completed projects, which only numbered to 9,855. Ito po ni-report po ni Secretary Bonoan sa PMS and
ito po yung pinagtuunan ng pansin ng DepDep. Out of the 9,855 supposedly completed projects, ang sinabi po nila is... Teka, recorded as completed. Yes, Mr. Chair. Okay. Ang sinabi po nila na deemed non-existent or cannot be located is 489. So, ito yung Mr. ghost. Chairman. Ghost yan. Cannot be located. Ghost. Yes, Mr. Chair. So, yun ang ratio. Anyway, pakisabit na lang, sa ang report. Yes, Mr. Chair. Kasi magkakaroon tayo ng basis Kasi nandito lahat yung yung listahan ng mga implementing offices. We will be submitting, Mr. Chairman. Senator Risa, you're recognized. Salamat, Mr. Chair. Itutuloy ko po yung pagtatanong sa Region 7, DENR, particularly din sa EMB. Baka hindi na kay yung tinanong ko kanina na si Ms. Abrera, kasi parang dun sa pagbanggit din, pagtanong ni Senator Erwin kanina, mas forthcoming yata si Deputy Executive Director Salak. Kanina kasi tinatanong ko po, sino ba yung nagbulag-bulagan para mag-grant ng ECC itong The Rise at Monteraza sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang sagot lang kanina ni Ms. Abrera ay hindi ko masasagot. Pero meron na palang ginawang pag-aaral ang DENR Region 7 and nasimula ng ibahagi ni Mr. Salak sa atin, Mr. Chair. Kapansin-pansin yung binanggit po nila na may EGA or EGA, Engineering Geohazard Assessment, na lumabas na, tama ba, kulang. Sabi din nila, sa Environmental Compliance Certificate, akala permit na yon, pero actually may compliance, including dapat may pollution control officer, and may umiiral palang Presidential Decree 1998 dating back to 1985 na unfortunately nakakasyak malaman pinapayagan na yung mga lupaing lampas sa 18-degree slope sa Benguet at pati sa Cebu ay hindi exempted sa ganitong klaseng mga real estate development. I would not concede na ang kaya lang gawin ngayon ng DENR ay maging stricto dahil hindi na natin ma-prevent yan. That is open to remedial legislation, bunga nitong investigasyon. So, Deputy ED Salak, balikan ko po yung tanong na hindi nasagot kanina. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DENR EMB para nabigyan ng ECC ang isang The Rise at Monteraza? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Gusto ko mong ikwento lang na yung project po kasi ng Monterazas DC po started in 2006. Nabigyan po ng ECC noong 2007. Okay. Then nagkaroon po sila ng request for amendment sometime 2022. Kasi po naisama na yung The Rise at Monteraza. That means ito po yung 20-level residential tower. So hindi ho yun covered ng original. Kaya po nabigyan ng another ECC sometime 2024 po yung date. So as to who are the officials who signed it, nasa record naman po yung... Pwede niyo po bang i-make of record dito din sa Blue Ribbon? Sino yung mga nag-approve noong 2007 at sino din nagbigay ng amended ECC noong 2024? Ano? Yes, Your Honor. Anyway, nasa document naman po. The one who signed the 2007 ECC is Alan Arangues. Alan Arangues. Opo. Yung 2024 po ay si Director Abrera po. Si Ma'am mismo, Director Abrera. Opo, yung 2024 po. Okay. So, nung unang inaprubahan o ginrant yung 2007 ni Mr. Arangues, ano ba yung hugis ng development na yan? Originally, ano lamang siya? Bago yung mid-rise or high-rise na
development eventually. Your Honor, with your respect, can I request po Ma'am Abrera kasi she's from EMB. She has more or less a background. Kayo po ay DNR, hindi specifically EMB. Okay lang sige po. po. I hope Sige. Ms. Abrera will be more forthcoming this round, Mr. Chair. So ma'am, ano ba yung original na specs ng Monterrazas nung unang binigyan ng ECC nung 2007? Yes, Your Honor. Based on records, lots for sale lang siya. So individual houses po. Individual houses lamang. Yes, oo. Okay, yun po yung inapprove ni Mr. Arangues at that time. Oo. Pero 140 hectares na rin po siya. 140 hectares. Pero individual houses lang. So halos horizontal development And lamang. then, yung mga roads siguro that time, na-establish na rin. And at that time po, 2007 na ginrant, may kasama na po bang environmental impact assessment noon? Meron na po siyang, yes, Okay. ECC na Environmental Impact Assessment. Okay po. And then, so nung nag-apply silang ulit, 2022, I suppose ito na yung meron na silang sobrang vertical na development. Yun pong 2022 yan in-apply. Yes. And then may ilang revisions kasi hindi pinayagan ng LGU. So yung pagka-vertical niya, they follow the terrain. So hindi siya vertical, kundi like isang level, may 10 houses, second level. So following the terrain po, mga 14 houses. Right now, mga 10%, 3 hectares po ito lahat. Of the 140, 3 hectares siya. Ngayon, parang 15% lang yung complete, yung develop po. And yet, dun sa 15% na na-complete sa revised design na inaprubahan, inisyuhan ng ECC noong 2024, eventually, nakalikha na ng ganitong at naka-exacerbate ng ganitong kalaking damage. And nabanggit nyo nga, following the revisions, may revisions na ginawa dahil hindi pinayagan ng LGU. And it's of record sa kahit sa mga media reports, 2 magkasunod na alkalde ng Cebu City ay tutol dun sa revised design. Tama po ba ako? Ang i-correct ko lang po, hindi sila pumayag for the vertical. Yon. Oo. Okay. For the vertical design. Yon. Pero pumayag na sila dun sa following the terrain. Okay. Kung kasi totoong following the terrain lamang, di halos mas vertical, rather mas horizontal kesa vertical. Baka talagang individual houses lamang. Pero ang mainit, di lang sa mata, sa damdamin ng mga kababayan natin dun sa Cebu, ay yung masyadong ang vertical, yung multi-level na structure na itinayo doon. Na kahit 15% lamang siya completed, nakalikha na nga ng ganyang kalaking damage sa paanan niya. So paano po nabigyan ng revised ECC noong 2024, ninyo po, Ms. Abrera, kung ganyan po yung design. Hindi siya, kumbaga, hindi siya following the terrain. Following the terrain kung ginagaya yung bundok kasi mataas. Hindi, ilang floors po yung nakikita po natin ngayon, kahit sa post-typhoon photos. Parang isang floor pa lang Monterraza. Isang floor or 2 floors? Ma'am, ano po yung nakikita po natin sa balita na several floors na supposed to be may water catchment facility sa paanan niya, but instead, ang naging water catchment ay yung nasa paanan ng bundok. Saan siya itinayo? Yung sa design po, nung inapprove yun, based on the normal average rainfall of 136, meron na po siyang 15,000 cubic meter na and 15 detention ponds. Pero yung sabi ni inspection po, ni Deputy Executive Director Salak, sa 10 ponds na dapat i-construct, yung 2 ay nag-collapse na. Pero first things first, Ms. Abrera, ilang floors yung pinaka medium o high-rise ng building na iyon? Yung design po. Yung design. 17 floors. And sabi nyo kanina, 15% pa lang ang completed. So ilang floors ngayon ang nakatayo? Pero hindi siya
matatawag na floors. Levels po siya. Kasi nga, Kung ano man, sa 15 contour, floors or levels. parang houses lang ho siya na condominium na style. And then another contour, following the terrain, several houses na naman. So sa 17 floors na designed, and sabi nyo 15% completed ang kabuoang revised design, ilang floors ngayon ang nakatayo? Hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang, yun hong model house na nakikita doon, hindi ho siya part ng The Rise. Hindi siya part ng The Rise? Hindi po siya part ng The Rise. Across po siya, ibang, pero part pa din ng Monterasa. Pero lahat ng land prep bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan o kung anong foundation work na iginawa, ay para ihanda yung isang 17th floor, including yung sinabi din ni Deputy ED Salak na ang daming pinutol na puno. 734 na puno. Na sa common sense lang natin, kahit hindi pa tayo mag-iisip ng isang daray sa bundok, ay kontra sa common sense nga na magpuputol ng puno, magpuputol ng gubat sa taas ng puno, sa taas ng bundok, kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off dun sa paanan ng bundok. So, and then, nabanggit din po ni Deputy ED Salak kanina, oo nga, ang ECC, tama ba ma'am, you're also confirming, yung ECC revised na ginrant noong 2024, kulang ng engineering geohazard assessment? Meron po siyang engineering, geological geohazard Okay. assessment. Anong kulang sa kanya? Noon pong inspection kasi, may mga activities siya na ginagawa na hindi nakasama sa original design. Okay. And So, yet, inaprubahan ninyo yung ginrant Hindi. niyo yung ECC noong 2024? Ang ECC po ng 2024, gaya na po ng sinabi ko, it has gone through the whole process. So nagkaroon po yan ng public scoping, public hearing, technical reviews, may independent body dyan na nag-review din, may committee dyan, body, and then recommended for approval. So hindi yan, instead of usually nga 2 or 3 lang na reviews, naging 4 reviews pa. Tapos yung EGAR, na vertical supposed to be, nirevise po yon to consider yung terrain na ang kanyang design. So, ano po yung sinasabi ni ilang Deputy revisions? ED Salak na kulang ang EGAR? Kulang yung EGAR po ma'am, kasi... please be patient with me. Nagtatanong po ako ng tanong para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan itong trahedyang nangyari. Minsan kasi yung expression nyo para kayong nai-impatient. Just as the language kanina ng isang kuligo, just walk us through this. Yes, para ma'am. maging Hindi po ako malinaw. impatient. Okay, Siguro that's talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga po. So, ano po yung gusto ko kulang talagang sa EGAR? ipaliwanag din to. Okay. So, nung in-issue po yung ECC na yan, kinompute nila yung detention ponds, yung capacity, but yung sa 183, kaya nga yun yung gap, yung 136 may kulang po na 50 millimeter sa laki ng ibinuhos na isang araw ay, according to Pag-asa, naging isang buwan na rainfall. Kulang ng 50 millimeter na capacity mag-detain ng ganong volume ng rainfall? Yes po, kasi yung normal average rainfall is 136 millimeter. And ang bumagsak po ng Tino is 183 millimeter. Okay. So yung kanyang pong detention ponds, yun lang ang ginawa niya for the 136 average normal rainfall. And nung inspection po, nakita namin na although nag-increase siya ng by 10 cubic meter, so from 15 naging 25 0.819 cubic meter.
Pero sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. So ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall and downpour, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinompak niya because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway, intermittent waterway. Ang gusto lang po namin explain dito dahil sa part of our investigation ay nag-mapping po kami. Saan ba nagdi-drain yung mga runoff pathways? Sige ma'am, ang